Ang una sa mga sukatan ng matubong pag-aalaga ay ang bilang ng panganganak sa isang taon o farrowing index. Ito ay nakasalalay sa haba ng dry period ng inahin, haba ng pagbubuntis, pagpapasuso at edad ng pagwawalay ng biik. Ang panahon sa pagitan ng dalawang panganganak ay tinatawag na farrowing interval. Upang maging matubo ang pag-aalaga ng inahin, kailangan paiksiin ang farrowing interval. Tingnan ang halimbawang ito. Makikita natin na napakalaki ng magagawa ng tagal ng pagpapasuso upang mapaiksi ang farrowing interval. Kung maiwawalay agad ang biik sa ika-28th day nito, maaaring maabot ang 2.48 sow index, katumbas ng 5 panganganak ng inahin sa 2 taon. Ang pangalawang batayan naman ay ang dami ng panganganak sa buong buhay ng inahin o parity. Ito ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng reproductive efficiency. Maaasahan na ang mga dumalaga o unang beses pa lang nakapanganak ay magbibigay muna ng mababang uri ng mga biik. Ang mga ito ay maaaring hindi magkakasing laki o kakaunti lamang ang iniaanak. Ayon sa pag-aaral, ang pinakamagandang performance ng inahin ay sa ika-3, ika-4 at ika-5 kapanganakan. Maaaring mas maraming ang ianak ang mga inahing ito. Ngunit sa kalaunan dahil sa pagtanda, dumadami ang biik na nababansot. Di pare-pareho ang paglaki at dumadami ang stillborn. Dahil sa kapabayaan at dahil na rin sa katandaan, ang bilang ng mga biik na naiipit at namamatay ay tumataas. Dapat nang ikal o ibenta ang mga inahing ganito. Sa kabilang banda, pinagbabasihan din ang dami ng ipinanganak na biik. Ang una ay ang bilang ng biik na ipinanganak ng buhay. Ang average na bilang ng ipinapanganak na biik ay nasa 9.5. Mas bumababa ang bilang na ito kapag ang tumatandang inahin ay nakapanganak na ng 6 na beses. Stress sa inahin bago manganak. Kapag anemic ang inahin. Kakulangan sa vitamin A at E habang nagbubuntis. Inamag ang pakain ng inahin na naging dahilan para mangamatay ang mga biik na dinadala nito. Bacteria gaya ng Brucella at mga virus gaya ng parvovirus na umaapekto sa unang mga buwan ng pagbubuntis na nagdudulot ng mummified fetus. Hindi bababa sa 9.5 na biik kada anakan ang isang magandang inahin. Kung bumaba ito, alamin kung tama ang feeding program, timing ng pagkakasta at kung nagkaroon ito ng sakit habang nagbubuntis. Ang pangalawang pamantayan, ang timbang ng ipinanganak na biik. Dapat tumimbang ng 1.3 hanggang 1.5 kilos ang bawat biik. Kung mababa dito, tingnan ang feeding program at edad ng inahin.